Mainit na nga o wala pang kuryente. Yan po ang kalbaryo ng ilang residente sa Metro Manila at sa Luzon dahil sa panibagong rotational brownout ngayong gabi. Bunsod pa rin yan ng manipis na supply ng kuryente. Pinagpapaliwanag na rin ng Energy Department ng NGCP dahil sa sunod-sunod na aberya sa Luzon at Visayas grids. Nasa frontline ang balitang yan si Gerard de la Peña. Nagulat ang mga residente nang biglang mag-brownout sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kagabi. Kabilang sa mga apektado ang North Caloocan. Kaya kanina, ang residenteng si Marian Labang maaga nang nag-charge ng mga gadget. Kabilang ang mga handheld fan sa takot na maulit ang brownout. Sobrang init. Sa amin walang problema tatanda. Sa bata kasi ang kawawa. Nagpaypay ako ng 2 oras para sa mga bata. Kasi talagang sila yung kawawa Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, posibleng maulit ngayong araw ang rotational brownout. Ngayong gabi nga, nawalan na naman ng kuryente ang maraming bahay sa Amparo Subdivision sa North Caloocan. Ang ilan sa kanila, nagtirik na ng kandila. Itinaas sa red alert status ang Luzon Grid kaninang alas 3 ng hapon at tatagal yan hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Hanggang alas 9 naman ng gabi ang red alert status sa Visayas Grid. Ang ibig sabihin ng red alert status, hindi sapat ang supply ng grid para sa demand ng consumers. Kaya naman posible pa rin ang rotational brownout sa ilang lugar. Paliwanag ng NGCP, nasa 12,595 megawatts ang peak demand sa kuryente, pero nasa 12,479 megawatts lang ang available capacity sa ngayon. 27 power plants daw kasi ang hindi umaandar, kaya mahigit 4,000 megawatts ang hindi nababato sa grid. Minu-monitor namin yung mga planta natin. So kaya yung DOE at saka yung ERC ay nagbigay na rin ng instructions o direktiba do sa mga generating plants at saka sa NGCP na ayusin na kaagad yung mga rason kung bakit nagkaroon tayo ng outages. Ang Meralco naman, kinailangan daw magpatupad ng rotational power interruption. Malaking tulong ito para ma-manage ang impact ng red alert sa aming service area. Pero patuloy pa rin ang masusing pagbabantay. Inatasan naman ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission ng NGCP na magsumite ng ulat hinggil sa aberya sa kuryente. Nanawagan din ng DOE sa mga opisina ng pamahalaan na magtipid sa kuryente sa gitna ng kakulangan ng supply ng kuryente. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.